Mga nakakatakot na hula at prediksyon ni Nostradamus para sa taong 2025. Ano kaya ang mga hulang ito? At posible nga kaya na magkatotoo ang mga ito? Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Si Nostradamus ay isang French astrologer, apothecary, physician, at isa sa pinakatanyag at pinakakilalang manghuhula sa buong kasaysayan. Halos lahat ng kanyang mga prediksyon at hula ay nagbibigay banta, takot at pangamba sa buong sanlibutan. Ayon sa mga expert, ay nahulaan ng French astrologer ang ilan sa mga hindi makakalimutang trahedya na nangyari sa kasaysayan, katulad ng atomic bombing sa Hiroshima at Nagasaki, ang paglaganap ng The Black Death o bubonic plague pandemic sa Europa noong late 17th century, at ang French Revolution. Ayon sa mga dalubhasa, ang lahat ng mga pangyayaring iyon ay nahulaan at naisulat di umano ni Nostradamus sa kanyang librong Les Prophéties o The Book of Prophecies. Kung kaya naman ay kilala rin siya bilang propeta ng delubyo. Ang mga prediksyon at mga hulang ito ay misteryosong nakasulat lahat sa kanyang mga quatrain. Ito ay isang klase ng tula na binubuo ng 4 na linya, na siyang palaisipan hanggang sa kasalukuyan, sa mga expert. Kaya sa video na ito, ay malalaman natin, ang mga nakakatakot na hula at prediksyon ni Nostradamus, para sa taong 2025. Number 10, World War III. Ayon sa prediksyon ni Nostradamus, ay isa sa kanyang mga nakakatakot, at nakakabahalang hula, ay ang pagsiklab di umano ng ikatlong digmaang pandaigdig, o ang World War III. May mga nagsasabi, na ang nakita at ipinapahiwatig ng French astrologer, na pagsiklab ng ikatlong digmaang pandaigdig, ay mangyayari di umano, sa taong 2025. Ayon sa isinulat nito sa kanyang quatrain, ay in the city of God, there will be a great thunder, two brothers torn apart by chaos, while the fortress endures, the great leader will succumb. Ayon sa mga dalubhasa at interpretation, ang gusto iparating ng kanyang hula na ito, ay ang patungkol sa matinding tensyon ng dalawang superpowers na bansa, na siyang pagsisimula ng isang malaking gulo, hanggang sa umabot na ito, sa matinding digmaan. Sa linya ng kanyang quatrain na ito, na two brothers torn apart by chaos, ay ibig iparating nito, ang mas umiinit na tensyon, ng dalawang bansa sa Asia, ang People's Republic of China, at Republic of China, o ang Taiwan. Pero posible ring ang tinutukoy dito, ay ang tumitinding tensyon, sa pagitan ng Pilipinas at China, dahil sa mga ganitong isyu, ay laging kasali ang Estados Unidos, na maaaring sakyan, ang mas umiinit na mga tensyon, ng mga bansa. Number 9, Great Volcanic Eruption. Nakasulat din sa mga prediksyon ni Nostradamus, ang malakas na pagputok, ng mga bulkan. Para sa ating kaalaman, ay matatagpuan sa Pacific Ocean, kung nasaan malapit ang Pilipinas, ang karamihan sa mga aktibong bulkan, dahil ang kontinente o rehiyong ito, ay nasa loob ng tinatawag, na Pacific Ring of Fire, kung saan anumang oras o araw, ay may sumasabog na mga aktibong bulkan, sa lugar na ito. Nakasulat nga sa quatrain ng French astrologer, na the earth will shake around the new city, two great rocks will war for a long time, the sky will catch fire, over the ocean, the city will be drenched in ashes and flames. Ayon sa mga dalubhasa, ang volcanic eruption na ito ay mas malakas, kaysa sa mga nakaraang pagsabog, at inaasahang magdudulot ito, ng mas malaking pinsala sa mga tao, kabuhayan, at mga ari-arian. Kaya naman ang Pilipinas, ay dapat mag-ingat at maging handa, dahil sa maraming mga aktibong bulkan sa ating bansa, na anumang oras o araw, ay maaaring sumabog. Number 8, Shifting Alliances, and Betrayal. Isa rin sa mga prediksyon ni Nostradamus, ay ang mga mangyayaring kaganapan at pagbabago, para sa taong 2025, sa mundo ng politika. Ang mga bansang magkakaalyado, o mga organisasyon na dating magkakakampi, ay maaaring maging magkakalaban. Nakasulat din ito sa kanyang quatrain, na the great empire will be replaced by another, a small place of little area, they will come to expose, the false exploits of the ambitious man, from the west. Kung ikukumpara natin ang kanyang isinulat na ito, sa takbo ng politika sa Pilipinas, ay masasabing ang prediksyon ng French astrologer, ay unti-unti nang nagkakatotoo, at nangyayari na. Katulad na lamang ng mga kasalukuyang tensyon, na nangyayari sa ilang mga opisyal ng ating gobyerno, kung saan ang dating magkasangga sa politika,
lalo na si Pangulong Bongbong Marcos, at Vice Presidente Sara Duterte, na dating magkakampi, ngunit ngayon ay mayroong hindi pagkakaunawaan, na naging dahilan, ng kanilang pagkanya-kanya. Tumutukoy rin ang hulang ito, sa mga bagong alyansang mabubuo, ng mga hindi inaasahang grupo o partido, para sa taong 2025. Posibleng ang mga dating magkakampi, ay magiging magkaaway, at ang dating magkaaway, ay magiging magkakampi. Number 7. Genetic and Bioengineering. Ayon sa mga hula at prediksyon ni Nostradamus, ay mas pag-aaralang mabuti ng mga siyentipiko, ang patungkol sa genetic engineering, at bioengineering. Ang kanilang mga pagtuklas na gagawin, ay di umano magbibigay ingay, sa mga genetically modified organisms, katulad ng mga halaman, hayop o mikrobyo, na nabago ang kanilang DNA, gamit ang mga pamamaraan ng genetic engineering, na higit pa, sa ating inaasahan. Ito ay gagamitin nila, upang paramihin ang produksyon ng pagkain, agrikultura, at medisina. Subalit ang mga eksperimentong gagawin nila, ay posible rin gamitin upang makalikha, ng mga nilalang na hybrid, o kaya naman ay mga bioengineered organisms, katulad ng mga cyborg. Nakasulat nga sa quatrain ni Nostradamus, ang from the human flock 9 will be set apart, separated from judgment and counsel, their fate will be determined by their actions, they will be regarded as divine, in understanding. Kaya base na rin sa pag-aaral ng mga siyentipiko, at kung ating iisipin, ay hindi talaga malabong mangyari sa hinaharap, kung makakita na tayo ng mga altered, at mayroong mga robotic parts sa kanilang mga katawan, o kaya naman ay hayop, na mga hybrid. Number 6. AI domination. Sa ating modernong panahon ngayon, ay talagang hindi na mapipigilan, ang pagkalat at paglaganap, ng artificial intelligence, isang hanay ng mga teknolohiya, na nagbibigay daan sa mga computer, na magsagawa ng iba't ibang mga advanced na function, kabilang ang kakayahang makita, maunawaan at i-translate ang sinasalita, at nakasulat na wika, pag-aralan ang data, gumawa ng mga rekomendasyon, at higit pa. Ang paglaganap ng mga ito, ay nahulaan na di umanong mangyayari sa hinaharap, ni Nostradamus noon pa man, kung saan nakasulat nga sa kanyang quatrain, na the moon in the full of night, over the high mountain, the new sage with a lone brain sees it, by his disciples invited to be immortal, eyes to the south, hands in bosoms, bodies in fire. Base sa pag-aaral dito ng mga expert, ang lone brain na sinasabi sa quatrain, ay sumisimbolo sa artificial intelligence, na gawa ng teknolohiya ng tao. Sa isa pang linya sa quatrain, na by his disciples invited to be immortal, ay nangangahulugan ito, na ang artificial intelligence, ay walang kamatayan, hindi katulad ng isang biological, na utak ng tao. Dahil na rin sa mga kayang gawin ng AI, ay unti-unti na pinapalitan nito, ang mga tao, sa ilang mga trabaho. Kung mapapansin nga natin ngayon, ay halos lahat ng mga negosyo at kumpanya, ay gumagamit na ng artificial intelligence, at kaakibat nito ang pagbabawas, ng mga empleyado. Kaya naman sa darating na 2025, at sa mga susunod pang taon, ay paniguradong mas lalo palalawak, ang impluensya at paglaganap, ng artificial intelligence. Number 5. Shift in global power, from the west, to the east. Ayon sa hula ni Nostradamus, para sa darating na taong 2025, ay isang nakakabiglang revelasyon ang mangyayari, kung saan di umano ay isang superpower na bansa, ang mas masasapawan, ng isa ring superpower na bansa, na mula sa silangan. Sa nakasulat nga sa quatrain, ng French astrologer, ay sinabi niya dito, na the west will weaken as the east grows strong, and great power will move to where the rises, a new order will rise, forged in the forge of the dragon, and the balance of the world, will shift forever. Base sa pagkakaintindi ng mga dalubhasa, o binibigyang kahulugan nila, ang prediksyon na ito ni Nostradamus, bilang isang hindi mapipigilang paglakas ng isang puwersa, mula sa silangan. Ang dragon ay isang natatanging simbolo, sa kultura ng mga Inchik, kung kaya naman ang tinutukoy di umanong dragon sa kanyang hula, na mula sa silangan, ay walang iba, kundi ang People's Republic of China. Alam naman natin, kung gaano kaagresibo ang bansang China, kung saan ipinapakita nito, ang pagiging dominant nila hindi lamang sa Asia, kundi pati na rin sa buong mundo, lalo't pagdating sa usaping ekonomiya, teknolohiya, military power, at politika. Kaya naman kung iisipin natin, ay hindi malayong mangyari, na isang araw,
ay makukuha ng mga inchik ang posisyon sa mga Amerikano, bilang ang nangungunang superpower country, sa buong mundo. Sa kabilang banda, dahil sa ang superpower na Estados Unidos sa kanluran, ay humaharap ngayon sa economic recession, ay maaaring aware na rin sila, na makukuha sa kanila ang trono. Hindi rin kasi biro ang lakas, at impluwensya ng bansang China, kung kaya naman masasabi natin, na kaya nila maging number 1, sa kahit anong larangan. Number 4, Deep Space Exploration, and Asteroid Impact. Sa darating na taong 2025, ay mas lalawak pa, ang mga gagawing pagtuklas sa kalawakan, kung saan malayo ang mararating ng mga siyentipiko sa paglalakbay, at sinasabi sa hula, na makakadiscover sila ng mga bagay, na ngayon pa lamang makikita, ng mga tao. Kasama na dyan ang pagkadiscover, ng mga nilalang, sa ibang mga dimensyon. Isinulat nga ni Nostradamus sa kanyang quatrain, na fire from the heavens, will fall upon the great city, the sky will burn at 45 degrees, the great new city, will be destroyed with flames, engulfing the world. Hindi di umano malabong makakita, ang mga siyentipiko o astronomers, ng mga bagong planeta, na posibleng maging isang potensyal na tirahan, ng mga tao. Subalit sa kabila ng mga ito, ang linya sa kanyang quatrain, na fire from the heavens, will fall upon the great city, ay nagbibigay ng babala. Maaaring ito daw di umano, ay nangangahulugang isang babala, patungkol sa isang paparating, at babagsak na asteroid impact. Number 3. Global Water Shortage. Base sa prediksyon ni Nostradamus, ay maliban sa mga pagkain, ay magkukulang din, sa mapagkukunan ng malinis na tubig, ang mga tao. Pero kung tutuusin, ay kasalanan din natin itong mga tao, dahil sa ating kapabayaan, at pagiging irresponsible, kaya tuluyang nasisira at dumudumi, ang ating mga pinagkukunan, na mga malilinis na anyong tubig. Isinulat niya sa kanyang quatrain, na a great shortage of water will come, a terrible drought across the world, all lands will suffer greatly, and humanity will cry out for aid. Ayon sa mga dalubhasa, ang linyang a great shortage of water will come, a terrible drought across the world, ay marahil ito ay epekto, ng isang matinding tagtuyot, sanhi ng global warming, dahilan kung bakit ang mga ilog, ay tuluyang natutuyo. Sa linyang all lands will suffer greatly, and humanity will cry out for aid, kung saan kapag walang mapagkukunan ng tubig, ay lubhang maaapektuhan nito ang agrikultura, na siyang magiging dahilan naman, upang mahirapan tayong makapaghanda, ng maayos na makakain. Number 2. Climate Change, and Natural Disasters. Ayon sa hula ni Nostradamus, ay inaasahang sa darating na taong 2025, ay mas lalong lalakas pa ang mga sakuna at kalamidad, na ating mararanasan, kung saan mas malalakas na mga bagyo at delubyo, ang darating. Posibleng dahil ito sa mga nangyayaring pagbabago-bago, ng ating klima. Dahil din sa nangyayaring climate change, ay mahihirapan di umano ang mga expert, na malaman agad ang mga maaaring mangyari, na dulot ng kalikasan. Nakasulat nga sa kanyang quatrain, na the dry earth will grow more parched, and there will be great floods, when seen in the rainbow, a great city will be ravaged by waters, and the world will suffer from pestilences. Ang dry earth na sinasabi sa kanyang quatrain, ay ang mas matinding tagtuyot, at ang lumalalang kakulangan, sa malinis na tubig. Kaya naman inaasahang magkakaroon talaga, ng mas malalakas na mga bagyo, ang magdadala ng mas mapaminsalang baha, at ang epekto daw di umano nito, ay siyang magdudulot, ng peste. Number 1. Energy Crisis. Isa rin sa mga nakakabahalang prediksyon ni Nostradamus, ay ang pagkakaroon, ng isang malawakang energy crisis. Maaaring pinangangambahang ito ay nagpapahiwatig, ng kakulangan ng kuryente, at mga energy source, dahil sa kumukunting supply, ng mga fossil fuel. Base nga sa kanyang isinulat sa quatrain, ay the sky will burn at 45 degrees, fire approaches the great new city, immediately a huge, scattered flame leaps up, when they want to have proof, of the Normans. Ayon naman sa iba, posible ring ang tinutukoy na energy crisis, ay sanhi ng isang malaking disgrasya, katulad ng pagkasira, ng isang nuclear power plant, na posibleng magdulot ng malawakang crisis, sa isang bansa. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ang mga hula at prediksyon na ito ni Nostradamus, ay posibleng mangyari, at posible rin naman na hindi. Ating tandaan,
na ang mga ito ay prediksyon lamang, kung saan hindi pa lubusang nagaganap, at napapatunayan. Ang mga hulang ito ni Nostradamus, ay masasabi natin na mga banta o babala, na nagpapaalala sa atin, upang mas maging handa tayo, sa anumang pagkakataon, at anumang hamon ng buhay. Ikaw, ano ang masasabi mo, sa mga hula at prediksyon na ito, ni Nostradamus? Posible kaya itong mangyari, sa taong 2025, o sa mga susunod pang taon? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.